Kabanata 61. Nang makita ang kaguluhan ng suporta ng iba pang mga pinuno ng KAN para kay Mist, ang mga sumasalungat sa kanya sa simula ay walang pagpipilian kundi ang ibaba ang kanilang mga ulo at yumuko. Gayunpaman, walang makakapagpabagal sa kanilang pagkabigo kay Mist. Ganoon din ang mga angkan na nasa labas, ang iba ay natuwa sa sagot ni Mist habang ang ilan ay hinamak ang kanyang kawalan ng pagkilos. Gayunpaman, mas marami ang laban kay Mist kaysa sa kanya. Ang hindi pagkilos ni Mist ay nagtanim ng binhi ng pagkabigo sa mga nakababatang angkan. Hindi nila naintindihan kung paano hinayaan ng kanilang Panginoon ang iba na tumawid sa kanila ng ganito, napakaliit ba talaga nila kumpara sa araw. Anuman, ang mapait na katotohanan ay, gaano man sila hindi nasisiyahan kay Mist KAN, walang sapat na malakas na sumalungat sa kanya. Pagkatapos ng lahat, si Mist ang nangungunang manlalaban ng KAN. Iyan ang espiritu, tama. Ngayon, naiintindihan mo ba kung bakit ko ginagawa ang ginagawa ko? Sabi ni Mist habang tumatango sa mga supporters niya. Hindi niya malilimutan ang mga sumasalungat sa kanya gayunpaman, at nagsikap na alalahanin ang bawat pinunong gumawa nito. Hindi papayag si Mist na magtagal ang ganitong grupo ng mga insubordinates, baka mawala sa kanya ang kanyang patriarchy. My lord, the sun have gravely wounded us in this bout, uupo na lang ba talaga tayo at hahayaan nilang ay bully tayo? Isang binata na nag-pipe up, ipinaalam niya ang kanyang mga iniisip. How dare you? So what if we are wounded? Ganun ba tayo kaina na hindi natin kayang panindigan ang kaunting pasa? Paano tayo lalago kung gumuho tayo sa bawat pasa na natatamo natin? Gusto ba ninyong lahat na sayangin ko ang mga yamang KAN at makipagdigma sa araw? Sigaw ni Mist sa buong hall. Mist KAN, isa ka lang duwag, nanginginig sa takot sa araw. Bumaba ka sa mataas mong kabayo. Isang boses ang biglang umalangaw mula sa labas. Who dares? Hiningi ni Mist. How dare you insult your own lord? Sino ka? Magpakita ka. Sa isang huff, ang heckler ay nagsiwalat ng kanyang sarili, at pumasok sa bulwagan. Zephyr. Anong ginagawa niya dito? Anong gusto hanggal? Anong hanggal? Hindi mo ba narinig? Pinilayan niya si Puck, Lincoln, at pinatay si Wesley. May bamulong. Pinatay si Wesley. Lumpo si Master Lincoln. Paano ito? Hindi ganoon kalakas si Zephyr. Totoo, palagi kong kinasusuklaman si Lincoln, siya ay walang iba kundi isang alagang hayop sa KAN, at gayunpaman ay matapang. Sabi ni Zephyr. Wow! Unti-unting tumaas muli ang mga boses, marami mula sa mga junior na sumusuporta kay Zephyr. Tahimik. Sigaw ni Mist. Zephyr, lahat ng nauna sa iyo ay ang iyong nakatatanda. Isang pinuno ng KAN. Ano ang nagbibigay sa iyo ng karapatang pumasok at magsalita? Lumakas ang sigaw niya habang nakatitig kay Zephyr. Bilang may karapatan na tagapagmana, syempre may karapatan ako. Nagsalita si Zephyr, noong nandyan ang tatay ko, napakahina ba ng KAN? Hahayaan ba ng KAN na walang galang sa kanila? Puck appeared beside Mist and pointed at Zephyr. Zephyr you see *R. How dare you step foot here? Ibinaling ni Zephyr ang kanyang matuwid na tingin kay Puck at napabulalas, shut your mouth. Naiiling na lamang si Puck sa sagot na iyon, napaatras siya ng ilang hakbang nang maalala ang pananalakay ni Zephyr. Nadama ng ilang mga pinuno na kailangan ding umatras, pagkatapos nilang makita ang buntot ni Puck sa pagitan ng kanyang mga binti. Ang iba ay tuwang-tuwa sa mukha. Nanatiling malamig ang mukha, bahagya niyang naitago ang galit. Zephyr, how dare you? Just because you've had some wins, doesn't mean you can be so cocky. Guards, escort Zephyr to the cell at the cell. Tumahol si Mist. Oo, Panginoon. Sagot ng mga tanod na agad namang pumasok. Ang bawat isa sa kanila ay nagpalabas ng isang pakiramdam ng mahusay na lakas at hindi kapani-pani walang kasanayan. Sila ang personal honor guard ni Mist. Kabanata 62. Why should the KAN settle for less? Bakit hindi tayo makalaban? Sumigaw ang ilang angkan, hindi napigilan ang kanilang sama ng loob.
Master Zephyr, sinusuportahan ka namin. Pero hindi namin kayang harapin ang mga gwardya na ito para sa iyo, masyado silang makapangyarihan. Lahat sila lakas ng level 8, dapat sumuko ka na. I agree Master Zephyr, please, surrender first. Susundan ka namin, gayunpaman. Bagamat maraming kabataang angkan ang natanggal sa trabaho, hindi nila matiis na panoorin ang pag-aresto ni Mist kay Zephyr. Kahit gaano kalakas si Zephyr, hindi naniniwala ang mga kabataang angkan na si Zephyr ay nasa parehong antas ng Mist. Lumuhad ka, boy. Saway ng isang gwardya, pagkatapos ay nagpadala sila ng isang alon ng enerhiya kay Zephyr. This was a powerful move. If Zephyr to take it head-on, walang duda na masasaktan siya. Umalis ka, aso. Sigaw ni Zephyr. Itinaas ni Zephyr ang kanyang kanang kamay, at iwinagayway ito sa kanyang kalaban. Bumagsak ang mga kamao ng kapangyarihan mula kay Zephyr, lumalabas sa lahat ng direksyon. Saan man sila mapadpad, umaalingaw-ngaw ang malalakas na basag at kalabog, niyanig nito ang bulwagan at ang mga naninirahan dito. Isang nakakagulat na tanawin ang dumating, ang platon ng mga tanod ay pinaalis ni Zephyr. Ito ba ang totoong kapangyarihan ni Zephyr? Anong kapangyarihan? Sa isang suntok lang, natalo niya ang mga bantay ni Mist. Gaano siya kalakas? Hindi ka panipaniwala. Nanaginip ba ako? Ang lakas niya. Ang bilis niya. Sa sandaling iyon, ang buong kan ay nakatitig kay Zephyr, nakikinig sa milagrong ipinakita niya. Hindi mo na ako tatalikuran. Screamed Mist. Inilunsad ang kanyang sarili sa kanyang upuan, at sumunod sa pamamagitan ng isang malakas na palo ng enerhiya, na sinamahan ng ang talas ng isang espada. Ang talam na pagsalakay na ipinadala niya kay Zephyr ay hindi maawat na mabangis, tulad ng isang tigre. Tiger's Claw, na nakakaalam na si Mist ay makakabisado ng napakahusay na kasanayan sa espada. Napaisip si Zephyr na nabigla sa revelasyon. Minaliit ko siya. Naisip niya, nakangiti, hindi napigilan. Inihatid ni Zephyr ang tunay na enerhiya sa kanyang kanang palad, handang hampasin si Mist noon at doon. I think it's time you stop, isang kalmadong boses ang nagsalita. Nang marinig ito, ang bawat pinuno ng kan ay sabay-sabay na lumingon sa direksyon ng pinanggalingan nito, bawat isa sa kanila ay nanlalaki ang mata. Isang nasa katanghaliang gulang na lalaki, na nakasuot ng mahabang puting balabal ang lumitaw sa harap nila, na mabagal na mga hakbang sa bulwagan. Dinala niya ang kanyang sarili ng misteryoso, hindi alam ng lahat. Bakit ka nandito? Nang makitang lumitaw ang lalaking ito, inalis ni Mist ang kanyang sarili, ang kanyang ekspresyon ay napalitan ng paghamak. Ang interloper ay walang iba kundi ang ikatlong kapatid na kan na si Spout Kan. Nandito na si Master Spout. Ligtas si Zephyr. Narito na si Master Spout. Hindi mangangahas si Mist na gumawa ng anumang maling galaw. Kahanga-hanga. Kahanga-hanga. Ang mga tinig ay tumaas sa mga sumuporta kay Zephyr, mukha ang lahat na puno ng kaaya-ayang sorpresa. Tito Spout. Nang makita ang lalaking ito, likas na pinuntahan siya ni Zephyr para batiin. Bagamat hindi gaanong nakikipag-ugnayan sina Zephyr at Spout, hindi niya nakalimutan ang tulong na ibinigay ni Spout ng palihim. Walang hanggang pasasalamat si Zephyr sa kanyang tiyuhin. Gayunpaman, habang pinalaki ni Zephyr ang matandang Ginoo, nagulat siya. Kabanata 63. Hindi kailanman mahulaan ni Zephyr na ang Spout Kan ay umabot sa isang lakas ng antas siyam, kahit na nasa bingit ng pagkamit ng antas ng agility. Mas malakas siya kay Mist sa isang long shot. Nang makakita ng mga hit, hindi napigilan ni Zephyr na mapabuntong hininga, kung nais ng Spout na kunin ang kan, madali niya itong nagawa. Zephyr boy, bakit kakaiba? Nagsalita si Spout, pagkatapos ay ngumiti kay Zephyr, ang kanyang ngiti na puno ng pagtanggap at pagsang-ayon. Anong ginagawa mo dito, Spout? Masungit na tanong ni Mist, maingat ang ekspresyon nito. Dapat mong malaman kung bakit ako nandito. Sa simula, hindi ko napigilan ang pag-abot mo sa tungkulin ng patriarchy ng Kan, ito ay dahil hinihintay kong maging handa si Zephyr. Kapag siya ay,
Susuportahan ko ang kanyang pagbabalik sa kanyang nararapat na lugar, mahinahong sagot ni Spout. Sa lahat ng mga taon na ito, hindi ko kailanman pinakialaman ang negosyo ng Khan, patuloy niya. Hanggang ngayon. Isang paputok na alon ng enerhiya ang nagmula sa Spout, isang unos na hindi katulad ng iba. Nilock ni Spout ang kanyang tingin kay Mist habang sinabi niya, hindi ibig sabihin na hindi ko alam kung ano ang mangyayari. Tumaas ang boses niya, for all these years, I left you in charge as regent thinking that Zephyr was not ready, believes that nothing can go wrong, huminto siya at kinuyam ang mga kamao, at heto ka pa, nagbabalak at nagsasabwatan na patayin ang sarili mong pamangkin. Matanda na si Zephyr, oras na para makialam ako at ibalik ang nararapat nating patriarch sa kanyang upuan. Nagtapos ang Spout. Ano? Tutulungan mo itong si *R na nakawin ang trono ko. Sigaw ni Mist, nanginginig ang katawan, sa takot o sa galit. Tama. Regent ka lang kung tutuusin. Hindi pa ako nakialam noon, pero sa tingin ko ay oras na para pumasa ka sa posisyon. Tiyak na sinabi ng Spout. Ngumisi si Mist. Aking pinangunahan ang Khan sa kaluwalhatian, nagsakripisyo ako ng labis para sa ating kapakanan. Sa tingin mo ba ay madali kong isusuko ang aking titulo? Dahil lang sa tinanong mo. Never. Sigaw ni Mist. Naniniwala akong tama si Spout, magbitiw. Isang matandang lalaki ang tumayo sa kanyang upuan at nagpahayag ng kanyang opinyon. Tama siya. Nasira ng pamumuno ni Mist ang Khan na hindi na naaayos. Hindi siya nababagay na maging patriarch. Sa isang iglap, isang pulutong ng mga pinuno ng Khan ang bumangon laban sa Mist. Mga taksil. Kayong lahat. Naging patas at makatarungan ang ating Panginoon. Mapagbigay at matalino. Hindi ako sang-ayon sa lahat ng ito. Ganti ng isang Mist supporter. Ako rin. Hindi mo ba nakikita ang mga sakripisyo ng ating Panginoon? Isa pang pipe up. Tama na kayong lahat. Utos ng Spout, parang kulog ang boses niya. Isang malaking presyon ang dumating sa bulwagan, at binalot ang lahat ng hindi maipaliwanag na bigat. Hindi napigilan ni Puck ang pag-ubo ng isang subo ng dugo dahil dito, nakikita kung paano siya kasalukuyang pinakamahina na Khan. Spout, ***starred ka. Sigaw ni Mist matapos niyang makita kung paano sinasaktan ng ganito ang kanyang anak, bahagya siyang nagpipigil sa kanyang instinct na maglaway. Tapos na si Mist, nakipagkamay na siya. Ang mga clansmen mula sa lahat ng edad ay makikita lamang ang dating mapagmataas na pinuno na walang iba kundi ang paghamak at pangungutya. Ang pagkabigong mapabuti ang kalagayan ng Khan ay maaaring hindi mapansin, ngunit hindi pagtatanggol sa kanilang pagmamataas at pangalan. Iyon ay mahirap hayaang madulash. Kabanata 64. Pagsisisihan mo ito. Sumirit si Mist, lumipat ang kanyang makamandag na tingin mula kay Zephyr, patungo sa Spout. Ang kanyang mga mata ay puno ng puot, mali siya, at pagkasuklam ng sabay-sabay. You had this coming, malamig na sagot ni Zephyr. Fine. Since you leave me no choice, I will abdicate. But just wait, one day. Mist hissed, pag-aatubili sa kanyang tono. Why is that? Nag-aalalang tanong ni Spout. Birthday ko ngayon. Nakikita ko kung gaano ako karami para sa iyong mga walang utang na loob na F***6, dapat man lang ay pahintulutan ako ng isang magandang, birthday banquet. Sabi ni Mist, nakakuyom ang kanyang mga kamao. Lalong tumindi ang pagsimangot ni Spout, maraming pwedeng mangyari sa loob ng isang araw. Gayunpaman, walang dahilan si Spout para tanggihan ang apela ni Mist. Sige, bibigyan kita niyan. Bitawan mo ang trono bukas. Mahinahong sagot ni Spout. Let us live, Puck, sabi ni Mist na punong-puno ng galit ang boses. Hindi nagdalawang isip si Puck na sundan ang ama palabas, pero sa pag-alis niya ay binigyan niya ng masamang tingin si Zephyr. Kay Puck, lahat ng nangyari sa kanila ng kanyang ama ay dahil kay Zephyr na ***starred. Sumunod naman sa mga followers ni Mist. Tito. Tinawag ni Zephyr si Spout, tumanggo naman ito. Bumaling si Spout sa iba pang Khan at nagsalita, huwag mabalisa ang lahat.
Kapag bumalik si Zephyr sa kanyang upuan, hahanapin natin ang araw para sa mga sagot. Ang kanilang mga pang-iinsulto ay hindi mawawalan ng parusa. Nagpatuloy siya, dismissed. Dahil doon, umalis ang mga angkan, bawat isa ay umalis na nasa sabik at nasisiyahan. Zephyr boy. Follow me. Kumaway ng kamay si Spout kay Zephyr. Na-curious si Zephyr sa kanyang tiyuhin na si Spout, at kasabay nito, maraming tanong sa kanya. Pagkatapos ng mabilis na paglalakad, pumasok sila sa isang maliit na bahay. Hindi naiwasang magtanong ni Zephyr, Uncle Spout, all this time ba pinoprotektahan mo ako? Iyon ang tanong ni Zephyr mula pa noong una niyang malaman ang tungkol dito. Kung nakialam si Spout sa kanyang nakaraang buhay, hindi sana tumakas si Zephyr, hindi magpapakamatay si Leia, at hindi siya mamuhay ng puno ng panghihinayang. Alam kong itatanong mo iyan, nakangiting sagot ni Spout. Nagbuhos ng inumin si Spout, humigop ng kaunti, pagkatapos ay sumagot, ikaw lang ang nag-iisang anak ni Zenith. Nang mawala siya, inihanda ko ang aking tirahan para sa iyo, mas madali para sa akin ang pag-aalaga sa iyo, huminto siya saglit, ngunit ang iyong potensyal ay masyadong katamtaman, hindi ko nais na mamuhay ka ng mapurol. Nang marinig ito, alam ni Zephyr ang sagot. Para ang isa ay maging patriyarka, ang kapangyarihan ay hindi ang pinakamahalagang kadahilanan, kailangan kitang sanayin sa pamamagitan ng hindi pakikialam, para matikman mo ang hirap na ibinibigay ng buhay. Hindi ko inaasahan na magiging ganito kalupit si Mist. Sumimangot ang Spout ng isang mataimtim na tingin. Zephyr boy, I'm sure you understand my troubles, sighed Spout. Tumango si Zephyr, na nabuhay sa dalawang buhay ng pahirap, paanong hindi niya malalaman? Naiintindihan ko si Tito Spout, salamat. Sagot niya, halos agad na nawala ang sama ng loob niya kay Spout. Mabuti iyan, sino ang nakakaalam na ang paghabol sa Feather Forest ay magpapalaki sa iyo ng labis, napabuntong hininga si Spout, nang makitang sinisi siya ni Zephyr ng pagkakasala. Kung naging mas maingat siya, marahil ay hindi na kailangang pumasok ni Zephyr sa kagubatan. Kabanata 65. Hulaan mo ako ay maswerte. Sabi ni Zephyr, ayaw maglabas ng masyadong maraming impormasyon. Dapat kang mag-ingat, lalo na ngayong gabi, sabi ni Spout, na tumango bilang pagsang-ayon. Hindi na siya nagtanong pa, sumimsim lang siya sa kanyang inumin sa pamamagitan ng mahinang pagtawa. Dumating ang gabi. Madilim ang paligid, nakaharang ang mga ulap sa buwan. Ito ay naging isang hindi kasiyasang okasyon, ang kapaligiran ay nagpatingkad lamang dito. Ang sambahayan ng Khan ay masigla, ang patio ay puno ng mga parol, at ang mga naninirahan ay maingay. Gayunpaman, ito ay isang masiglang okasyon. Ha ha ha. Enjoy yourselves, please. Bagamat wala akong masyadong nadala sa hapag, gusto ko pa ring magpasalamat sa inyong lahat sa inyong suporta. Sabi ni Mist sa lahat ng nakapaligid sa kanya, ang kanyang tasa ay nasa hangin. Siya ay medyo lasing. Pulang-pula ang mukha niya. Uminom ka Zachary, uminom ka. Sinabi mo. Hindi ako naging mabuting pinuno. Hindi ako karapat-dapat na pamunuan ang Khan. Kinanta niya ang isa sa mga pinuno ng Khan. Si Zachary Khan ang unang lantarang sumalungat sa Mist. Hindi napigilan ni Zachary, at ibinaba ang kanyang tasa ng alak. Great. Good on you Zach, hayaan mo pa kami. Sabi ni Mist habang nakangiti. My lord, I shouldn't, sagot ni Zachary habang umiiling. Ano? Hindi pa ba ako sapat? Nawala ang ngiti ni Mist, napalitan ng tingin ng panghahamak. Panginoon, hindi naman malakas uminom si Zachary, alam ng lahat yan. Please don't fret over this. Come let's have another. Pagkakita sa galit na ekspresyon ni Mist, marami ang kinilig sa kinatatayuan nila, mabilis na pumasok ang isang pinuno ng Khan para tumulong. Ako pa rin ang Panginoon. How dare you reject me? Lahat, magwala. I want to drink with Zach. Sigaw ni Mist. Natahimik ang lahat sa outburst niya. At kapag tumanggi ako, anong gagawin mo Mist? Sagot ni Zachary. Hindi kita sinusundan. Hindi kita nirerespeto.
Magiging matapang ka ba pagkatapos ng araw na ito kapag pumalit si Zephyr? Sino ka? Galit niyang sabi habang hinahampas niya ang mesa. Sa malapit, si Zephyr ay nakaupo at nagmamasid sa katahimikan. Alam niyang may iniisip si Mist. Tama ang spout, magiging mahabang gabi. Napaisip si Zephyr habang inaayos ang sarili. Biglang may tumawag sa likod niya. B****, dapat tuwang-tuwa ka. Kumunat ang noo ni Zephyr at napalingon si Puck na nakatitig sa kanya ng may labis na paghamak, hawak nito ang isang tasa ng alak. Maestro. Ani Luis, na tumabi kay Zephyr, naramdaman din ang kaguluhan. I understand. Take care of yourself, sagot ni Zephyr, at umiling pagkatapos noon. Sige, sagot ni Luis, ang kanyang tono ay solemna at maingat. Kabanata 66. Bagamat kinukutya lang siya ni Zachary, nanatiling kalmado ang kilos ni Mist na sinabayan pa ng isang maliit na ngiti. Mukhang wala na sa inyo ang kumuha sa akin bilang banta. You are dead wrong, palihim na sabi ni Mist. Sa sandaling natapos niya ang kanyang pangungusap, ang bladed energy ay pinakawalan. Isang dagandong ng tigre ang narinig, na sinundan ng bladed energy na nagsama-sama upang bumuo ng mukha ng isang mabangis na tigre. Sa mismong paglitaw nito, isang malaking bumulwak ng dugo ang tumalsik sa kalangitan. Si Zachary Khan ay pinugutan ng ulo ni Mist. What on earth are you doing, Mist? Karamihan sa mga dumalo ay mabilis na nag-react nang makakita ng ganitong madugong gulo. Hahaha, anong ginagawa ko? Malalaman mo talaga kung ano ang isinakripisyo ko para sa inyong lahat. Babawiin ko ang bawat isa sa aking kabutihan. Ngumuso si Mist, saka pinagpag ang dugo sa kanyang sandata. B****. Mist Khan, kakapatay mo lang ng kapwa leader, hindi ka mapapatawad, galit na sigaw ng isang tao, agad nilang inilabas ang tunay nilang lakas. Kunin mo siya. Kasunod nito, inipon ng lahat ang kanilang tunay na lakas, handang harapin si Mist. Hahaha. Ang walang muwang niyong lahat. Akala mo ba napakadali kong isusuko ang trono? Nanunuya si Mist nang matanggap ang nakakadurog na suntok ng Khan. Itinaas niya ang kanyang espada at itinutok sa lahat, what a bunch of dumb asses. Bakit hindi ko makonjure ang energy ko? D***man it. Nilaso ng ambon ang alak. Biglang namamanhid ang katawan ng lahat, at hindi nagtagal, sinalubong sila ng sahig. D***man it. Hindi ako makagalaw. Ano bang gusto mo? Hindi nagtagal, ang lahat ay nasa mesa o sa sahig, hindi gumagalaw. Ano ang gusto ko? Gusto kong patayin ang bawat isa sa inyo na sumasalungat sa akin. Nanunuya ni Mist, kasama niyan, lumipad ang kanyang talam, at isa pa ang patay. Master, anong gagawin natin? Tanong ni Luis na nanginginig ang katawan. Ang Mist ay isang lakas ng level 9, hindi na niya kakailang ganing patayin si Luis. Worst still, nakita niyang umiinom ng alak si Zephyr. Huwag kang mag-alala, kahit nalasan ang alak, hindi ito makakabuti sa akin. Pumunta ka at magtago. Mahinahong sagot ni Zephyr. Alam ni Zephyr na may lason ang alak. Siya reckoned ang alak ay poisoned na may knob-root. Ang knob-root ay may espesyal na katangian ng pagpaparalise sa mga nakain nito, kaya, ito ay magiging sanhi ng kanilang kawalan ng kakayahan. Ambon, kahit patayin mo kami, hinding-hindi mo makokontrol ang Khan. Ipaghiganti tayo ng nakababatang Khan. Pinatay mo sa publiko ang mga kapwa mo ang Khan, walang susuporta sa iyo. Sigaw ng isa pa. Sa sandaling ito, dumating ang tunog ng mga yabag, na sinundan ng isang grupo ng mga lalaking nakasuot ng maitim, na misteryosong lumitaw sa harap ni Mist. May humigit kumulang 30 sa kanila, bawat isa sa kanila ay humawak sa isang taybak na sariwa sa dugo. Kabanata 67. Ambon, lahat ng sumalungat sa iyo ay pinatay. Once you deal with the rabble, the Khan will be belong to you. Sabi ng pinunong nakasuot ng itim. Napatay mo na ba si Spout? Tuwang-tuwa na tanong ni Mist. Hindi namin siya nahanap, baka nagtago siya kanina, mahinahong sagot ng lalaki. Hindi siya patay. Fine, hayaan mo na.
Pagkatapos ng gabing ito, magiging akin na ang kan, wala nang magagawa pa rin si Spout, patuloy ni Mist, ang kanyang boses ay may mga tono ng panghihinayang, ngunit kung hindi man ay hindi ito kinikilala. Ambon. Nakipagsabuatan ka sa mga tagalabas para patayin ang sarili mong clansmen. Mga hamak ka talaga. Galit na sigaw ng isa sa kan. Nang dumating ang grupo ng mga lalaking nakasuot ng maitim, malinaw sa kan ang lahat, at wala itong iniwan kundi galit na mukha. Ha ha ha. Winner takes all. After tonight, who would dare say Miss Can isn't one? Gufo ang ambon. Nang makita ito, si Zephyr ay hindi gumalaw ng isang kalamnan, ni siya ay nagplanong umatake. Alam niya na ang mga pinunong ito ay hindi marangal at hindi rin marangal, para lamang sa kanilang sarili. Sino ang nakakaalam? Marahil ang kanilang mga pagpatay ay maaaring makatulong sa kan sa hinaharap. Gayunpaman, isang makamandag na liwanag ang dumating sa kanya. Tiyak na natatakot ka, no? Nanghihinayang. Lumapit si Puck na nakangiti, may hawak na espada. Zephyr, I know you have a great boon on you. If you tell me, I might let you leave. Ibinaling ni Mist ang tingin kay Zephyr, na may mga sulyap ng pag-asa sa pagitan ng kanyang malisyosong ekspresyon. Alam ni Mist na masyadong malakas si Zephyr para sa kanyang edad, alam niyang may magandang biyaya si Zephyr na nakatulong sa kanya. Gusto niya ito. Gusto mo si Leia, di ba? Sabihin mo sa amin kung ano ang gusto naming malaman, at pakakawalan ka namin. O, kung hindi ka tatutol. Hey hey hey. Napahagulgol si Puck, ang kanyang ngiti ay nagpapahiwatig na nasa lugar na ang lahat. Naputol lang ito, dahil may ibang tumagos sa puso niya ang bladed energy ni Zephyr. Nanlaki ang mga mata ni Puck, damyugaw ng husto ang butas sa dibdib niya. Tinitigan niya si Zephyr, hindi niya matanggap ang nangyari. Imposible. Bumagsak si Puck sa harap ng maraming nanonood. Puck! Sigaw ni Mist, basag ang boses. Shit. F***hackers not poisoned. Mabilis na nag-react ang grupo ng mga assassin, at ibinaling ang tingin kay Zephyr. Patayin mo siya. Patayin siya ngayon. Dahil doon, nag-armas ang mga salarin para umakbay kay Zephyr. Zephyr, ibalik mo sa akin ang anak ko. Sigaw ni Mist habang pinangunahan ang pagsalakay. Namumula ang kanyang mga mata sa parehong luha at galit. Ikinumpas niya ang kanyang espada kay Zephyr na nagbabadya ng kanyang bladed assault. Bawat isa sa kanila ay makapangyarihan, ang paglulunsad lamang ng kanilang opens iba ay nadurog ang hangin sa kanilang paligid. Palibutan na sana nila si Zephyr, nang biglang bumusina ang isang magandang boses mula sa likuran. Itigil mo na to agad. Parang kulog ang boses niya, pumutok ito sa courtyard, at nagpadala ng ripples sa lahat. Dito na kumikinang ang mga mata ni Zephyr habang iginuhit niya ang kanyang talam. 7/6/. Sa sandaling iyon, si Zephyr ay parang kidlat, lumikha siya ng maraming after images, ang kanyang bladed energy ay kumalat na parang isang namumulaklak na bulaklak sa lahat ng direksyon. Kabanata 68. Isa-isang pinalipad ang mga umaatake ni Zephyr sa pamamagitan ng kanyang pag-atake. Imposible. Sigaw ni Mist habang pinalipad din siya pabalik, puno ng gulat ang mukha. Nilinggan niya ang boses, na mas lalo pang nabigla nang makita kung saan ito nanggaling. Doon, ang ilang mga lalaki ay dahan-daang lumakad kasama ang kanilang pinuno, isang matandang lalaki na may mahaba, kulay pilak na buhok na umihip sa hangin, ang kanyang mga mata ay walang dinadala kundi ang paghamak, tulad ng isang matandang, pinarangalan na leon. Sa tabi niya, isang grupo ng mga pinuno ng kan ang sumunod, kasama nila si Spout Kan. Imposible. Dapat patay ka na ngayon. Sigaw ni Mist, mas lalong nadagdagan ang kanyang takot nang makita ang malalakas na tagapagtanggol na papalapit. Ang takot ni Mist ay nabigyang katwiran, nang makita kung paanong ang matanda na nanguna sa party ay walang iba kundi si Typhoon Kan, ang kanyang ama, ibaba mo ang mga lalaking ito, walang quarter. Utos ni Typhoon, pagkatapos, binaling niya ang tingin kay Mist, taksil. Kumukulo ang galit niya habang sumisigaw. Isang magaling na tigre ang lumitaw sa likod ng bagyo na hudyat ng kanyang pag-atake.
Naiinis siya ngayon, wala siyang sinabi habang itinaas ang kamay at nagpadala ng sampal kay Mist. Ang sampal na konektado kay Mist, masakit sa kanya kaya umubo siya ng napakaraming subo ng dugo, pakiramdam niya ay nadudurog ang bawat buto sa kanyang katawan. Ang pinakamasamang kasalanan na maaaring gawin ng isang tao, ay ang pagtataksil sa kanilang sariling angkan, para sa Mist na makipagsabwatan at makipagsapalaran sa mga tagalabas, bilang ang Panginoon sa kabila, ay isang malaking kasalanan gaya ng anumang. Lolo, ayos na ba ang mga sugat mo? Sabi ni Zephyr, sumilay ang maliit na ngiti sa kanyang mukha. Ako nga, salamat sa iyo, gumaling na ang maitim na enerhiya sa loob ko. Hindi na magtatagal bago ako tuluyang gumaling. Kung magsasanay ako sandali, baka maging agility fighter pa ako. Sagot ni Typhon habang nakangiti ng husto. Hindi pa siya nakaramdam ng ganito katagal na buhay, lahat ay salamat sa kanyang apo, si Zephyr Khan. Zephyr boy, who knew you had this much in you? Dagdag pa ni Spout, puno ng satisfactory approval ang tono niya. Ang lahat ng iba pang naruroon ay nagpakita ng mga kulay ng kawalang paniwala, hindi sila makapaniwalang napagkalooban sila ng presensya ng dakilang bagyo pagkatapos ng mahabang panahon. Bagay ba lahat ng ito sa plano mo? Ito ba ang plano mo simula pa lang? Sigaw ni Mist, bumulwak ang dugo sa bibig niya nang gawin iyon. Hindi tanga si Mist, pagkatapos ng ilang sandali na pagmumuni-muni, napagtanto niyang si Spout ang nagplano ng kaganapan ngayong gabi. Taksil. Hindi mo ba alam ang pagsisisi? Napag-alitan si Typhon, naisip niya ang mga aksyon ni Mist sa mga nakaraang taon. You old sea asterisk ant. The only thing I regret is being too careless. Who knew you'd survive? What I regret more is not being more decisive with Zephyr. I should have killed this outcast kanina. Sigaw ni Mist, puno ng lason ang mukha niya. B asterisk starred. Alisin mo itong traidor na B asterisk starred. Utos ng bagyo, sapat na sa kanya si Mist. Dumating ang sumunod na umaga. Ang mga anak ni Khan ay walang ideya na ang gayong kaganapan ay magiging napakaasim. Isang malaking debate ang naganap sa loob ng Grand Hall. Ang bagyong Khan at ang kanyang mga nasasakupan ay nakaupo sa loob, ang bawat isa ay tumatalakay sa suliranin noong nakaraang gabi. Wala itong dapat pansinin. Kabanata 69. Maraming pinuno ng Khan ang namatay noong gabing iyon. Ang mga pinatay ni Mist, at ang mga pinatay ng mga mamamatay tao na nakasuot ng itim. Walang naitulong ang bagyong Khan, hinatulan niya ng taybak ang lahat ng sumuporta sa Mist at sa kanyang mga pagsisikap. Sa asensya, ang Khan ay naiwan na ngayon sa kalahati ng kanilang kapangyarihan. Mula ngayon, isisilang na muli ang Khan. Sabi ng bagyo. Bagaman kami ay dumanas ng isang malaking kawalan, naniniwala ako na hanggat kami ay nagtutulungan, ang Khan ay ibabalik sa kaluwalhatian. Impyerno, ito ay maaaring maging mas mahusay kaysa sa dati. Bulalas niya. I'm sorry my lord. The years under Mist has been rough, wala kaming magawa kundi mag-standby at manood habang itinataboy niya kami sa lupa. We are very sorry to have disappointed you. Bumantong hininga ang isang grupo ng mga pinuno, bumakas ang pagkakasala sa bawat mukha nila. Ang mga pinunong ito ay ang tunay na mga haligi ng Khan, ang pinakamarangal na grupo. Gayunpaman, kahit na sila ay nagsasalita, ang kanilang mga tingin ay likas na nabaling kay Zephyr, na nakaupo doon, kalmado at tahimik. Kung hindi dahil sa mga personal na nakasaksi sa tunay na kapangyarihan ni Zephyr, hindi nila akalain na lumaki ng husto ang tinaguriang bastard prince. Zephyr my boy, the Khan has eradicated all evil within, you are safe now. Ano ang gusto mong gawin? Tanong ni Typhon kay Zephyr, ramdam niya ang mga titig sa kanya. Ang mga lalaking nahuli natin kagabi ay lahat ay nagpakamatay sa pamamagitan ng lason. Gayunpaman, naniniwala ako na sila ay mga lalaking ipinadala ng araw. Kung tama ang kutob ko, hindi hahayaan ng araw na dumausdas ang kaganapang ito, tiyak na may pinaplano sila. Kalmadong nagsalita si Zephyr. Tama siya. Hindi hahayaan ng araw na lumaki ang Khan, hindi habang nasa leeg pa natin sila para maging pinakadakilang angkan sa Starlight.
Ang kabiguan ni Mist ay madodoble lamang ang kanilang pagsisikap. Idinagdag ang Spout bilang pagsang-ayon. Mukhang hindi masyadong mapayapa ang daan sa unahan ng Khan, dagdag ng isang leader. Nawawala si Zenith, pinagtaksilan tayo ni Mist, dapat may pinuno tayo. Iminumungkahi ko na ang taong iyon ay makabisado si Typhon para mabawi ang kanyang posisyon bilang Lord Khan. I'm too old. I don't qualify anymore. I am better off as an advisor. Let someone more worthy take over. Sabi ni Typhon habang ibinaling niya ang tingin kay Zephyr. Nang makitang nakatingin sa kanya si Typhon, natigilan si Zephyr saglit, pero naintindihan naman niya ang ibig sabihin ng Typhon. Ngunit lolo, naniniwala ako na si Uncle Spout ay mas angkop para sa tungkulin. Umubo si Zephyr, at sumenyas sa Spout. Si Uncle Spout ay isang malakas, patas, at marangal na tao. Siya ay mahinahon, masinop, at matalino. Siya ang pinakamahusay na pagpipilian. Patuloy niya, ayaw niyang gampanan ang nakakapagod na papel. Nang marinig ito, bahagyang umasim ang ekspresyon ni Spout. Tumanggaw naman ang ibang mga pinuno bilang pagsang-ayon kay Zephyr. Ang maliit na umot-o na ito, katulad ng kanyang ama. Napaisip si Spout nang mapagtanto niyang wala ng paraan, kahit na ayaw niyang panindigan ang posisyon. Nakikita kung paanong walang tumututol, ito ay naayos na. Mula ngayon, si Spout Khan ang magiging bagong Panginoong Khan. Nagdesisyon si Typhon, final na ang desisyon niya. Sa pamamagitan nito, na-dismiss ang talakayan. Kabanata 70. All hail Spout Khan, ang bagong Lord Khan. Sa ilalim ng pamumuno ni Spout, uunlad ang Khan. Lahat ay susunod sa Spout Khan. Maraming mga pinuno ng Khan ang natuwa, mga mukha na puno ng ngiti. Si Spout Khan ay isang tanyag na tao. Gayunpaman, pinananatili ni Spout ang isang stoic na hitsura, alam niyang hindi niya maaaring tanggihan ang papel sa puntong ito. Sir. Sa sandaling ito, sa gitna ng masaganang pagtawa at napaaga na pagdiriwang ng mga pinuno ng Khan, na isang gwardya ang nagmamadaling pumasok sa bulwagan, ang kanyang mukha ay puno ng pawis. What's happening? What's got into you? Tanong ni Typhon. Aking Panginoon, si Lincoln ay tumakas sa bakuran ng Khan. Sagot ng guard. Nakatakas. Yung hanggal. Ang mga ekspresyon ng mga pinuno ng Khan ay kapansin-pansing nagbago. Hindi na hinintay ni Zephyr na sumama sa kanila, mabilis siyang tumakbo palabas ng kwarto, kasing bilis ng kidlat. Ang pagkamuhi ni Zephyr sa kanyang nakaraang buhay, nadala. Ito ay isang sumpa na dapat niyang tiisin. Isang sumpa ng kaalaman. Alam kong hindi dahil kay Lincoln, hindi sana magpakamatay si Leia. Kung hindi dahil kay Lincoln, hindi siya magdusa ng husto, hindi mawawala ang kanyang kakayahan sa pakikipaglaban. One way or another, mamamatay si Lincoln. Ugh, I was too careless. I should have planned for his eventually escape. Napabuntong hininga si Zephyr. May nakita ka bang bakas ni Lincoln? Lumapit si Spout kasama ang isang maliit na milisya. Hindi pa. Pinaghandaan na ito ni Lincoln. Inaasahan ko na siya rin ang may pananagutan sa pagkalason sa alak kagabi, sagot ni Zephyr na nakakuyom ang mga kamao. Ako rin. Itong B*****, matagal na niyang ginagamit ang Khan resources tapos ngayon lang siya aalis. Sampin si Spout, he's a vengeful B*****, hindi natin siya hahayaang makatakas. Magiging mas malaking banta siya sa atin. Nagbago ang kilos ni Zephyr, huwag kang mag-alala, hahabulin ko siya hanggang sa dulo ng mundo at ako mismo ang papatay sa kanya. Nang marinig ang impyernong tono ni Zephyr, hindi maiwasan ni Spout na mabigla. Masyado bang galit si Zephyr? Gaano niya kagalit si Lincoln? Isang malakas na boom ang sumabog mula sa manipis na hangin, lumitaw ang bagyong maya-maya. Pare, nahanap mo na ba siya? Tanong ni Spout na may pag-asa. Matigas ang ekspresyon ng Typhon, we've found him. Apparently, he was a son all along. Tahimik niyang sabi. Ano? Imposible. Sumabog ang bulwagan sa pagbanggit nito. Pagkatapos ng lahat, si Lincoln ay naging personal na tinanggap na tagapangasiwa ng Khan sa mahabang panahon ngayon, kilala siya ng lahat.
Paanong walang nakakaalam na siya ay isang araw? Maaaring hindi iyon ang kaso. Bagamat, hindi natin siya dapat pakawalan. Nang habulin natin si Lincoln, tumakas ang B***** sa Sungrounds, patuloy na galit si Typhoon. Ang Khan ay gumugol ng malaking kapalaran kay Lincoln, gayunpaman, siya ay walang iba kundi isang taksil na kapote. Hinihingi ko ang isang parley sa araw. Utos ng Spout. Tumigil ka. Sigaw ng bagyo pagkatapos. Pare, we can't let this slide. Si Lincoln siguro ay consort of the sun. Gusto kong makita silang magpaliwanag niyan. Agad namang gumanti si Spout. Kung nais ng araw na protektahan si Lincoln, magkakaroon sila ng dahilan para dito. Gayunpaman, si Lincoln ay isang taong dapat kong patayin. Uncle Spout, let's go negotiate, shall we? Sabi ni Zephyr na may pilyong ngiti. Oh. Pagkakita sa ekspresyon ni Zephyr, na-curious si Typhoon sa biglaang disposisyon nito, Zephyr my boy, do you have a plan?